Nais makapanayam ng Department of Migrant Workers o DMW ang mga nakasama ng nawawalang deck cadet na si Ralph Bobiles na sakay ng isang Panamanian flagged vessel. Kaugnay nito, sinuspindi ng DMW ang lisensya ng manning agency ni Bobiles matapos mabigong iulat ang insidente. Si Creseling Catarong sa report. Disyembre ng nakaraang taon, isang 28 anyos na deck cadet mula Tabaco City, Albay ang naiulat na nawawala habang sakay ng Prestige Ace, isang Panama flagged vessel. Kinilala ang nawawalang marino na si Ralph Anthony Bobiles. Patungong Baltimore, USA ang barko mula Mexico nang mangyari ang pagkawala niya. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac, agad nilang sinuspinde ang lisensya ng manning agency ng deck cadet na Parola Maritime Agency dahil sa kabiguang iulat ang insidente at sa kakulangan ng paliwanag hinggil dito. Nagsasagawa na ngayon ng masusing investigasyon ang DMW patungkol sa nangyaring insidente. Naglayag yung barko, nawala siya, naglayag from Veracruz, Mexico, papuntang Baltimore, Maryland. Paglayag niya, nawala si Cadet Ralph. Pagdating ng Baltimore, ni hindi man lang sinabihan yung US authorities. Parang walang nangyari. So we're not very happy about this situation. So we suspended the manning agency and put them to task. We're launching an investigation about this. Hiniling din ng DMW sa manning agency na hikayatin ang mga nakasama ni Cadet Ralph sa barko na humarap at magbigay ng pahayag upang matukoy ang tunay na nangyari. Kasabay nito hinihintay rin ng DMW ang opisyal na ulat mula sa Panamanian authorities. 21 yan, all Filipino crew. Sa ngayon, this process is ongoing. We're still waiting for the investigative report of the Panamanian authorities. Panamanian flag kasi ito. So we're putting the manning agency and the ship owner to task in this case. We're not happy with the way things happen. Sa iba pang usapin, inihayag ng DMW chief na nakatakda silang magsampa ng kaso laban sa manning agency ng 4 na Filipino fishermen na inabandona ng kanilang employer sa San Diego, California. Ayon sa mga mangingisda, hindi sila nabayaran ng sahod sa loob ng 3 buwan. Una nang iniulat ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang ligtas na pagdating ng 4 na mangingisda sa Pilipinas noong Biyernes. Sila ay tinulungan sa paliparan, binigyan ng pagkain, pinansyal na tulong at pansamantalang matutuluyan. Ikakasa natin this year yung ating further standards of protection for OFW fishers. Ito talaga yung pinaka-vulnerable seafarers compared to land-based. Mas konti ang cases, but within the seafarers, yung fishers. Ang pinaka-problematic, maraming mga tiwaling fishing operators and manning agencies. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creseling Catarong, SMNI News.